Tayo po'y tumayo and let's read our text in 2 Samuel chapter 7 verses 1 to 17. If you're reading our ESV Bibles, our Pew Bibles here, it's in page 311. Page 311. Again, the text is 2 Samuel chapter 7 verses 1 to 17. 2 Samuel chapter 7 verses 1 to 17. Church, hear the word of the Lord. Now when the king lived in his house and the Lord had given him rest from all his surrounding enemies, the king said to Nathan the prophet, "See now, I dwell in a house of cedar, but the ark of God dwells in a tent." And Nathan said to the king, "Go, do all that is in your heart, for the Lord is with you." But that same night, the word of the Lord came to Nathan, "Go and tell my servant David, thus says the Lord, would you build me a house to dwell in? I have not lived in a house since the day I brought up the people of Israel from Egypt to this day, but I have been moving about in a tent for my dwelling. In all places where I have moved with all the people of Israel, did I speak a word with any of the judges of Israel, whom I commanded to shepherd my people Israel, saying, why have you not built me a house of cedar? Now therefore, thus you shall say to my servant David, thus says the Lord of hosts, I took you from the pasture, from following the sheep, that you should be prince over my people Israel. And I have been with you wherever you went, and have cut off all your enemies from before you. And I will make for you a great name, like the name of the great ones of the earth. And I will appoint a place for my people Israel, and will plant them, so that they may dwell in their own place, and be disturbed no more. And violent men shall afflict them no more, as formerly, from the time that I appointed judges over my people Israel. And I will give you rest from all your enemies. Moreover, the Lord declares to you that the Lord will make you a house. When your days are fulfilled, and you lie down with your fathers, I will raise up your offspring after you, who shall come from your body, and I will establish his kingdom. He shall build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. I will be to him a father, and he shall be to me a son. When he commits iniquity, I will discipline him with the rod of men, with the stripes of the sons of men. But my steadfast love will not depart from him, as I took it from Saul, whom I put away from before you. And your house and your kingdom shall be made sure forever before me, and your throne shall be established forever. In accordance with all these words, and in accordance with all this vision, Nathan spoke to David. Church, this is the word of the Lord. Amen. Sige po, please be seated. Sabi po nila, ano daw po yung spelling ng love? Tama si Ryzen, it's L-O-V-E. Pero sabi din po nila, love is spelled T-I-M-E. Ano po yun? Love is spelled T-I-M-E. Time. Ibig pong sabihin, ang pag-ibig daw po ay pagkakaroon ng panahon na makasama mo ang iyong minamahal. Tama po ba, Pastor Cloyd? De joke. Or sino man, ano? If you're talking to me that you love me, give me time.
Yun po yung ibig sabihin daw ng pag-ibig. Kung talagang gusto mo, kung talagang sinasabi mong mahal mo, o bigyan mo ako ng panahon, bigyan mo ng oras ang iyong pamilya, at ang iyong presensya ay dapat nararamdaman ng iyong pamilya. I'm not rebuking, by the way, ano? I'm just telling na especially pag Christmas, di ba, nagaganap yung mga reunion. Why? Because there's some kind of feeling that you have that sense of love, probably security also, or probably, yes, joy at the same time, na makasama mo yung mga minamahal mo at mabigyan nga po ng panahon. Pinapahayag rin ng salita ng Diyos sa atin sa umagang ito na ang higit na kakontentuhan natin ay mahahanap sa pagmamahal sa atin ng Diyos na hindi nagbabago, na kung saan ipinamalas niya po ang pag-ibig niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Siniguro ng Diyos sa atin ang kanyang pagmamahal nang tuparin niya ang kanyang pangako na makasama tayo panghabang buhay sa pamamagitan ng kaligtasang tinugunan ng kanyang anak na si Jesus. If I will put it simply, ang Diyos din po ay sinugurado niya na mahal niya tayo by even sending His Son Jesus Christ, who secured our eternal life. If you put your faith in Him, we will be with God forever. Yun po ay solid promise by God to us. At hindi po niya yun parang pangako lang na sinulat sa buhangin o sa ere. No, God has fulfilled it, and again, as we move forward in this life, siguro pong sinisigurado ng Diyos na mahal po niya tayo sa ganong ekspresyon. Pinapahayag ng salita ng Diyos ngayong umaga ang mensahe na ito po yung central message. If you're taking down notes, you can write this. Every longing heart finds its rest in the steadfast love of God. Every longing heart finds its rest in the steadfast love of God. Meron pong lyrics na ganyan sa isang kanta, Come thou long expected Jesus. Kumbaga yung kantang yon, hinihiling na tumungo na kayo dito, O Diyos, gusto na namin kayong makasama. At merong linya, every longing heart. Pero at the same time, yung sinabi ni Saint Augustine, that our souls are restless until we find our rest in Thee. Pero to be more particular, yung kapahingahan, kakontentuhan po natin ay makakamtan natin sa pagmamahal ng Diyos na hindi nagbabago. Okay? Kasi maaaring tayo po ay tayo po ay may mga pangamba sa buhay. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari kinabukasan in the next 5 or 10 years. Ano po yung magiging buhay natin? Ngayon po, sinisigurado ng Diyos na tayo ay patuloy niyang mamahalin at tayo po ay magkakaroon ng kakontentuhan sa pagmamahal na ito ng Diyos. Ito po yung makukuha nating mensahe sa atin ng salita ng Diyos ngayon. For the kids, para sa mga bata, now please listen. I know you're waiting for your part. The message simply is, God's love remains forever. God's love remains
forever. Merong forever. Okay? Sa Diyos, sa Kanya lang po talaga makakamtan ito. God's love remains forever. Pinapakita sa teksto ang tatlong katangian po nito. Una, in verses 1 to 3, first is grateful love. Ito po ay pagmamahal na nagpapasalamat. Ito po ay sa ginawa ni David, sa pagmamahal ni David. At least sa part po ng tao, meron pong grateful love dahil po sa sa ginagawa ng Diyos sa atin. Pangalawang katangian, in verses 4 to 11, it is about affirming love. Affirming love. Ito po yung parte ng Diyos kay David. Na if you want to secure, masigurado ka na talagang patuloy kitang mamahalin, alalahanin mo, ikaw ay tinawag ko, ordinaryong tao lang from the pasture. Ikaw ay naging hari kinalaunan, ikaw namumuhay na ngayon sa palasyo. Magdududa ka pa ba sa pag-ibig ko hanggang sa hinaharap? So we call that affirming love. Yung ginawa ng Diyos, sinabi ng Diyos kay David. And the last verses 12 to 17, ito yung parte na sa hinaharap, pag ikaw ay namatay, merong susunod sa'yo. At merong susunod sa'yo na siyang magsasagawa ng nais mo. You're asking or you desire na magkaroon ng templo, tahanan ng Diyos dahil ikaw ay namumuhay na rin sa palasyo. There will be an offspring after you na magsasagawa nito. At sisiguraduhin ko, ang trono mo, ang iyong kaharian ay magiging magpasawalang hanggan. Well, that is the steadfast love of God. The steadfast love of God. Sa mga bata, 3 words. First is gratitude. Ito yung pinapakita po dito. Gratitude. Okay? Second, reliance. Ibig sabihin, patuloy tayong magtiwala, dumepende sa Diyos dahil sa Kanyang ginawa na nung una sa atin. At pangatlo, consolation. Okay, consolation. Si David po kasi, in essence, nagnanais siyang magtayo ng templo para sa Diyos. Pero dininay siya. Hindi siya yung itinalaga ng Diyos para mangyari ito. As consolation, ay merong susunod sa'yo para mangyari yung gusto mo. Okay? Sinigurado pa rin ng Diyos na mangyayari yung nais ni David. Actually, hindi nais ni David yun eh. Nais talaga yun ng Diyos. Pero hindi siya. As consolation, merong offspring. But there is a greater offspring from David who will establish not only his kingdom, but the kingdom of God. That's the consolation of Israel, right? So, sige, tingnan po natin ito. Okay, una po, grateful love. Mula sa naging pangako ng Diyos kay Abraham last week, yung covenant, Abrahamic covenant as they call it, yung natutunan po natin. This time, it is about the Davidic covenant in theology, Messianic covenant. In 2 Samuel 7, ito po yung pinaka-text patungkol po sa covenant na yun. So imagine, from the time of Abraham, last Sunday, pinuntahan natin yung teksto kung saan tinawag pa lang si Abraham. Mangyayari pa lang yung plano ng Diyos. Moving forward and at the present time, sa panahon ni David, ginampanan ng Diyos yung pangako niya. Imagine, sabi po kay Abraham, out from you will be a nation. Nangyari po yun
At the time ngayon ni David, meron na pong people of God. Ang kulang na lang, lupa. Can you imagine us Filipinos, wala pong lugar ng Pilipinas? Tinupad ng Diyos, dinala sila later on sa Canaan. Of course, first through Moses, and nag-continue kay Joshua, na talagang nagdala sa kanila at kinonquer yung land of Canaan, conquering the Canaanites. At nagpapatuloy yung pag-conquer na yon kay David. Meron na pong people, meron na pong land, there is already a king. Meron na pong king, which is si David, yung lalong-lalo na, the rightful king, ayon sa Diyos. Ibig pong sabihin, naging tapat ang Diyos, simula pa kay Abraham hanggang kay David. Pero para kay David, ano pa po ang kulang? Ano pa yung kulang? Sabi ni Pastor Cloyd, templo. Ibig sabihin, yung picture, oh God, sa amin okay na kami Pero nasan yung picture nyo? Nasan yung kayo kasama namin? Yes, merong Ark of the Covenant that is resting in the tent of the tabernacle. Pero ako, namumuhay ako sa palasyo. At yung Ark of the Covenant which symbolizes your presence is just in the tent. Yun po yung lumalabas dito. Inunahan ko na. Pero basahin natin yung sinabi niyang yun. In verses 1 to 3. Let's read. Now when the king lived in his house and the Lord had given him rest from all his surrounding enemies, the king said to Nathan the prophet, "See now, I dwell in a house of cedar, but the ark of God dwells in a tent." And Nathan said to the king, "Go, do all that is in your heart, for the Lord is with you." Again, napagpala po yung Israel kahit sa puntong ito, bukod sa naging payapa na ang kanilang sitwasyon, hindi po ito nangangahulugan na wala na yung enemies. But at this time, na-dominate po nila yung enemies. Instead of the enemies always attacking them, sila na po yung laging umaatake. Nagkaroon somehow ng rest. Walang pangamba. Nangyari po ito at si David, nagkaroon na rin po ng palasyo. Talking about how they will establish their lives in Canaan, which is made out of cedar trees. And that material is very luxurious in their time. Kung may Nara, there is cedar trees, which for David, namumuhay siya ng very comfortable and pleasurable. Pero po, sabi niya dito, yung Ark of the Covenant na nagsisimbolo ng presensya ng Diyos ay nasa tent lang. Imagine, kahapon nandun kami sa kila Ate Neri with the kids' Christmas party, tent. Okay, tent. Hindi ganito nga na aircon or what. Yung Ark of the Covenant is just staying there. While David is in a palace, in a luxurious building na tinatawag. David is somehow parang ang Diyos na nagpala sa amin, ang kanyang bahay ay ganun lang, kumbaga. Yun po yung nararamdaman ni David. At sinabi niya ito kay propetang Nathan. Si Nathan po yung parang chief counsel. Yung mga prophets also have that functions. So sabi naman ni Nathan, go. Gawin mo kung ano yung nasa puso mo. Kasi ang Diyos ay nasa sayo It is evident na pinagpapala ka ng Diyos. Kaya kung ano yung nasa puso mo, gawin mo. So now we thought Nathan is doing also the right thing here. Bagamat ang hangaring ito ni David, ito po ay mabibigyang linaw kung kalugod-lugod ba ito kinalaunan. Ibig pong sabihin, tingin niyo po ba tama yung hangarin David?
Sino po ba ang parang nagpapasalamat sa buhay ninyo dahil napagpala kayo at tila gusto nyong suklian ito mismo sa Diyos? Maganda yung hangarin. At mahal na ni David ang kanyang Diyos na nagpala sa kanya. Yes, we can agree, puro yung nararamdaman ni David na pasasalamat po rito. Dahil grasya lamang ang lahat eh. Kaya ito po yung pwede nating matutunan pa rin kahit papaano. Ang Diyos na nagmahal sa atin ay tunay na nararapat lamang handugan pabalik ng pasasalamat na nagpupursiging maihandog ito. By the way, anong tawag dito? Pag merong nakapanood na ng movie, in-spill, ano bang tawag doon? Spoiler alert. Yan, spoiler alert. Nagawa pa rin ni David, yes, maitayo yung templo by preparing the materials so that Solomon will just simply build it. Kasi sabi ni David, I will not give anything to God that is not costly to me. So talagang ginampanan niya, pinursige niyang magkaroon talaga ng templo. Pero hindi siya yung itinalaga ng Diyos. Spoiler alert, hindi si David. Subalit, kailangan rin nating maintindihan na ang pagmamahal ng Diyos ay naluluwalhati hindi sa pagsukli na may pansariling hangarin, kundi ayon sa pasasalamat na tanging ang Diyos ang naluluwalhati. Don't ever attempt that we want to give back to God what He deserves, yet probably may inclination na may personal tayong hangarin. Maybe, so that I will be blessed more. Maybe so that I will secure the blessing of God. If we are really grateful to God, do what you want to do as an expression of gratefulness bilang pasasalamat. Walang personal na hangarin. Later on, let's see. There is a possibility that David has something behind sa kanya pong hangarin. But that's what we need to clarify. Yes, do what is in your heart so long na yun ay magluluwalhati talaga sa Diyos. Kasi meron pong plano ang Diyos at hindi plano ni David ang dapat masunod. So maiintindihan natin ito sa susunod na teksto. Una po, again, grateful love, and the part of David now affirming love. Kasunod nito, sa verses 4 to 7, let's read. But that same night, the word of the Lord came to Nathan, Go, tell my servant David, Thus says the Lord, Would you build me a house to dwell in? I have not lived in a house since the day I brought up the people of Israel from Egypt to this day. But I have been moving about in a tent for my dwelling. In all places where I have moved with the people of Israel, did I speak a word with any of the judges of Israel, whom I commanded to shepherd my people Israel, saying, Why have you not built me a house of cedar? Parang ang Diyos ay nagiging sarcastic po dito, ano? Sige po, lumalabas na naging kritikal ang Diyos sa magandang hangarin ni David. He did not simply agreed dun sa magandang hangarin ni David. Naiintindihan ng Diyos na kaaya-ayang magkaroon na rin siya ng permanenteng tahanan sa Israel, alinsunod sa kanyang naging probisyon sa Deuteronomy 12. Again, before pa po tumungo ang mga Israelita crossing the Jordan River to Canaan, malapit na po sila Binalikan ni Moses, ano ba yung sinabi ng Diyos sa kautusan? In Deuteronomy 12, mapapansin po ninyo doon na nais ng Diyos na magtayo ng templo sa kung saan niya gustong itayo iyon. Ibig sabihin, far
long before, meron ng provisional law na dapat maitayo yung templo. At si David at this time, nahangarin niyang maitayo yun, mukhang hindi basta naging approved sa Diyos. Let me clarify again. May plano talaga ang Diyos na maitayo ang templo. Pero sa hangaring ito ni David, hindi po basta sumang-ayon ang Diyos. Ngunit sa pagsama ng Diyos sa lahat ng lakbayin ng Israel hanggang sa kasalukuyan, sinabi po ng Diyos, walang binanggit ang Diyos na simulan ng itayo ang templo. Walang specific instruction. While David longs for it, the Lord did not initiate it. Now is your time to gather all the resources, gather the materials, lay down the foundation, start building the temple. Wala. Ayan po, sa pagsama ng Diyos. Ang tanong, ano nga ba ang masama sa ninanais ni David? Masasabing pinapahiwatig ng Diyos kay David ang dapat tuunan nito ng pansin. Yes, you're concerned about where the Ark of the Covenant dwells. This is where you should put your attention right now. Basahin po natin verses 8 to 11. Now, therefore, thus you shall say to my servant David, thus says the Lord of hosts, I took you from the people, I took you from the pasture, from following the sheep, a shepherd, that you should be prince over my people Israel. And I have been with you wherever you went, and have cut off all your enemies from before you. And I will make for you a great name, like the name of the great ones of the earth. And I will appoint a place for my people Israel and plant them, so that they may dwell in their own place and be disturbed no more. And violent men shall afflict them no more, as formerly, from the time that I appointed judges over my people Israel. And I will give you rest from all your enemies. Moreover, the Lord declares to you that the Lord will make you a house, which is the palace itself. Para daw po kay David. Ano pong ibig sabihin ng Diyos nung sinasabi niya ito, no? Binigyang diin ng Diyos kay David na simulat sa umpisa. Sabi po doon, kinuha lang kita sa pastulan eh. Ginawa kitang prinsipe, dahil sa kapangyarihan ko, nagawa mong kalabanin yung mga malalakas na kalaban. Sinamahan kita. At mapapansin po ninyo doon, binibigyang diin ng Diyos, ginawa ko to, ginawa ko to, ginawa ko to, ginawa ko to. I hope you're getting the point. Binibigyang diin ng Diyos kay David na simulat sa umpisa hanggang sa kasalukuyan, naging tapat ang Diyos sa kanya na nagsasabi ring makakaasa siya kahit sa hinaharap. Okay? Maybe David wants to build a temple so that it seems mas lalo pa mapagpala ang Israel. Are you now worried? Didn't you know that I have been with you simula pa nung tinawag ko ang Israel? Wala ka pa. Wala yung templo nagtatagumpay. Are you now worried that the temple should be built so that the Israel will be blessed more? Inunahan ko na. Kasi po, ito ang konteksto sa kanila. Ang mga nasyon, mga hari, nagtatayo po talaga ng templo para sa mga Diyos-Diyosan nila. Thinking that if their gods will be pleased in worship, their land, their nation will be blessed continually. Now, we are not saying ganun yung hangarin ni David. But if God will not allow David to put the temple right away, there is an emphasis, David, hindi yung templo basta yung
kailangan mo ngayon eh. Alalahanin mo na lang na simula nung umpisa, ginawa ko to sa'yo, nangyari ito dahil sinamahan kita at naging tapat ako sa'yo. Ano ang nagiging pangambang mo ngayon? Hindi man ito ang masasabing tunay na nasa likod ng hangarin ni David, ngunit pinapagtibay ng Diyos na kahit hindi pa naitatayo ang templo, ay sinamahan sila ng Diyos at napagpala ng husto. Ang Diyos ay karapat-dapat na parangalan sa lahat ng kanyang kabutihan sa atin, na tanging patuloy na pagtitiwala sa kanyang pangunguna at purong pasasalamat ang nararapat na tugon. Nakuha po ninyo yun. Because sometimes we want to, tawag po rito, masurpass natin yung ginawa ng Diyos eh. If not, gusto natin pantayin yung ginawa ng Diyos. But when the Lord blessed us, lumalabas, anong tawag sa ganyan? I-cherish, kapag kinakain, sinisavor, lasapin mo yung kabutihan lang ng Diyos. At magpatuloy ka sa kung ano yung susunod niyang gawin, hindi sa kung ano yung nais mo nang gawin ngayon. Magtiwala ka patuloy sa pangunguna ng Diyos at hindi na ngayon sa plano mo sa puntong ito. Dahil meron ka ng ganito. Tamasahin mo ang kabutihang ginawa sa iyo ng Diyos nang may patuloy na pagtitiwala sa kanyang katapatan kahit sa hinaharap. Magpatuloy ka sa kayang gawin ng Diyos, hindi sa ano yung gusto mong siguraduhin ngayon. Makakasiguro ka sa pagmamahal sa iyo ng Diyos dahil sa patuloy niyang pagsama sa iyo kahit ikaw ay hindi karapat-dapat. Because can you imagine, who is David also para pagpalain ng gusto ng Diyos? Not knowing, David later on will become unfaithful to the Lord. Pero sinigurado ng Diyos yung susunod, yung steadfast love of God, hindi mawawala kay David. How about that, Now, pinagtibay ito ng Diyos sa susunod na teksto. Again, first is grateful love on the part of David. Next is affirming love from God. And now, sealing it with the steadfast love of God. Sa huli, sinabi ng Diyos sa pagpapatuloy, verses 12 to 17. Yan, tapusin po natin yung buong text. Verse 12, when your days are fulfilled and you lie down with your fathers, I will raise up your offspring after you, who shall come from your body, literally, from your genes, and I will establish his kingdom. He shall build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. I will be to him a father, and he shall be to me a son. When he commits iniquity, I will discipline him with the rod of men, with the stripes of the sons of men. But my steadfast love will not depart from him, as I took it from Saul, whom I put away before you. May special love ang Diyos sa hinirang niyang hari. And your house and your kingdom shall be made sure forever before me. Your throne shall be established forever. In accordance with all these words and in accordance with all this vision, Nathan spoke to David as the prophet. Wow. Forever. Sinabi ng Diyos. Habang tinatamasa ni David ang kabutihan ng Diyos sa kasalukuyan, pinahayag ng Diyos ang magpasawalang hanggang pagpapala ay tinalaga niya kay David. Sa pagnanais ni David na magpatuloy ang pagpapala ng Diyos sa Israel, possible, yun po yung ninanais ni David. Yes, wala pong masama roon.
binigyan siya ng kasiguraduhan na kapag natapos na ang kanyang buhay, ay magpapatuloy ang kanyang kaharian sa susunod niyang magiging anak na itinalagang magtatayo ng templo. Kilala po natin kung sino yung nakapagtayo ng templo. Si Solomon. In 1 Kings 6:14 in particular, binanggit po na natayo ni Solomon. Finally, he completed the temple. Again, si Haring Solomon ang nagsagawa ng naging hangarin ni David at tunay na napagpala ng husto ang Israel sa ilang panahon ng kanyang pamumuno. Si David ang pinaka-haring nagpala sa Israel, but sabihin natin na doble pa ito dahil po kay Solomon. Materially, yes. In wisdom, yes. Grabe po yung glory days of Israel. But that is also the dark days of Israel later on because of Solomon. Sabi ng Diyos sa mga kings in Deuteronomy, if you will have a king, do not let them to gather many horses and many wives. Sinabi din po. Because of Solomon's desire for these things, nagsimula pong bumagsak ang Israel. Well, anyway, the story goes on. At kahit ang mga sumunod na hari sa linya ni David ay hindi naging tapat, hindi po naging tapat yung mga sumunod kay David, yung iba, yes, for some time, nagpatuloy ang Diyos sa kanila dahil sa kanyang hindi nagbabagong pagmamahal. Lalo't higit sa pamamagitan ng tunay na haring itinalaga ng Diyos. Now, the truth is, hindi po na-fulfill yung promise na ito sa mga malapit na sumunod na anak ni David. Solomon was able to build the temple, but Solomon was not able to keep the purity of Israel, their faithfulness to God, at yung established kingdom na yon ay hindi naging perfect. Bumagsak po. In the New Testament, meron pong hinahanap ang mga Hudyo na sinasabing Mesiyas na magmumula sa angkan ni David. And the New Testament writers are testifying that the Messiah indeed has come from the line of David in the person of Jesus Christ. In Matthew 1 verse 1, ang description po ng paunang sinabi ni Matthew, nagbigay po siya ng genealogy, yung trace ng family line. Sabi po dito, the book of the genealogy of Jesus Christ, saan siya nagmula? Sinabi, the son of David, the son of Abraham. Kung saan mismo nagmula yung pangako ng Diyos, at pangalawa sa binabasa natin yung pangako kay David. At going back, si Jesus Christ ay mula sa linya ng angkan na ito. Ibig pong sabihin, may pinepreserba ang Diyos na angkan hanggat lumabas yung hinirang niyang Mesiyas. Another text in Romans 1:1-4. Ito naman po yung pagkakasaad o description ni Pablo. Paul, sa pauna niyang pananalita about his letter, he is introducing himself, Paul, a servant of Christ Jesus, now focusing on Jesus, called to be an apostle, set apart for the gospel of God, which he promised beforehand through his prophets in the Holy Scripture, concerning his Son,
who was descended from David according to the flesh, and was declared to be the Son of God in power according to the Spirit of holiness by his resurrection from the dead, Jesus Christ, our Lord. Lumalabas po, no? David, I'm reflecting this earlier, no? Parang, yun na ba yung gusto nyong sabihin? Parang I'm still reflecting sa text kanina even this morning. David is longing na magpatuloy yung pagmamahal ng Diyos by establishing the temple so that masecure si David, hindi nyo kami iwan, O Diyos. At yung pagpapala na makasama ka namin ay yung pagpapala mula sa pagsama mo sa amin ay magpatuloy. Hindi templo yung kailangan ni David. Ang kailangan mismo ni David ay yung pagsama ng Diyos. Ang nais ng Diyos simula pat sa umpisa ay makasama niya yung kanyang mga nilikhang tao. But because of sin, we are separated from God. Now the question is, who will cause us to be reconciled to a holy God and be with Him forever? The answer is, from this covenant, the offspring of David. Yung magiging hari sa linya ni David. At walang makakagawa ng pangako na maitatag ang kaharian ni David forever but only by the Son of God, Jesus Christ, na siyang tinawag na Emmanuel, which is the picture of God indeed being with us. The Word became flesh and dwelt among us. Nakasama natin ang Diyos. Hindi kailangan ng templo. Si Jesus mismo ang nagdala ng presensya ng Diyos na siyang mismong Diyos na lumakad kasama natin. Kasama ni David, tayo ay may matibay na sandigan ng patuloy na pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Ano pang inaalala natin? Pinadala niya kung ano yung kailangan natin. Siniguro niyang mahal niya tayo, pinadala niya si Jesus. Dahil kay Jesus, ang iyong buhay ay may higit na pagpapalang kaligtasan na hindi kayang maibigay ng anumang yaman sa mundo. Minahal ka ng Diyos na kahit ikaw ay hindi karapat-dapat, ay namatay na si Jesus para sa iyong kaligtasan. Sabi nga po sa Roma, in Tagalog, basahin natin, Roma 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayong makasalanan pa. Hindi ba yun pagmamahal? Sabi nga ni Pablo pa dyan, hindi ba mamatay siya para sa mga matutuwid? Hindi, namatay siya para sa mga makasalanan na walang kayang maibigay sa Diyos. Ano man ang iyong pinangangambahan sa kasalukuyan, makakaasa kang mahal ka ng Diyos na pinahayag niya kay Jesus sa krus. Lumakad ka sa realidad ng hindi nagbabagong pagmamahal ng Diyos na napagtibay niya sa pagdating ni Jesus bilang hari ng mga hari, magpasawalang hanggan. David, you don't have any idea what you're asking for. You didn't know God has a beautiful plan beyond what you perceive at the moment. Time will come, temple will not be needed, but I will be with you. But I will make sure, ano man yung mangyari sa mga susunod sa iyo, magpapatuloy ang iyong kaharian. Don't worry about it. I will secure it. But not only your kingdom, my kingdom. Through your kingdom will be established. Kaya alalahanin mo patuloy ang mensahe sa atin sa umagang ito. Every longing heart finds its rest in the steadfast
love of God. Na nagsasabi rin, God's love remains forever. Pinakita ito ng sa teksto, yung tatlong katangian. Una, grateful love. Second, affirming love. And third, is steadfast love. Kaya'y gratitude, reliance, and consolation. Now, bilang pagtatapos, si Pablo rin po, na gustong i-address yung mga taga-Roma, sa atin din po, sinasabi niya rito in Romans 8:31 to 35 and also 37 to 39, basahin po natin. He's talking about the reality of our salvation in light of what we are experiencing in life. The sufferings. And he said, "What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also with him graciously give us all things?" Binigay niya nga yung kanyang anak, ano pa yung kailangan mong masiguro sa buhay? And he is for you. Who shall bring any charge against God's elect? It is God who justifies. Who is to condemn? Christ Jesus is the one who died. More than that, who was raised, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. Now, the question is, may pagdududa ka pa ba? May pangamba ka pa ba? Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation? Yung mga kahirapan sa buhay? Na nagsasabi nga, hindi ako mahal ng Diyos kasi ito'y nararanasan ko. Hindi. Mahal ka ng Diyos kahit ito ang maranasan natin. Distress, persecution, kagutuman or famine, nakedness, wala nang maisuot, or danger, or sword. Yun ba yung makakapaghiwalay sa'yo sa Diyos, sa pagmamahal niya? No. In all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. For I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus, our Lord. So I hope the coming of Christ will all the more cause us to live in this life gratefully to the Lord at hindi man yung anumang kaya lang nating masiguro. Pero sinigurado na ng Diyos na mahal niya tayo sa pagpapadala niya kay Yesu Kristo. Tayo po'y manalangin.